So, good day mga master. So, may problema pala to yung isang breaker namin dito. So, kung nakikita nyo ay nagtitrip. So, ito pala yung contactor niya. So, dito mga master, subukan kong i-on ulit yung breaker kung magtitrip pa rin ba. So, dito, kung makita nyo ay nagtitrip pa rin. So, ibig sabihin, may problema talaga yung kung hindi man control ang problema nito ay yung circulation pump, kasi circulation pump yung load nito. So, ang gagawin natin dito for safety, patayin natin yung machine. So, emergency stop natin. So, ngayon mga master ay wala na siyang AC at saka DC na power supply. So, dito master sa control niya, sa may contactor ay may nakita akong problema dito. So, kung napapansin nyo, wala nang supply tong contactor na to kasi 24 volts ang supply nito. Pero, nag-energize pa rin yung contactor. So, nakalubog pa rin. So, yung normal na contactor ay hindi dapat nakalubog yan kung walang supply. So, lulubog lang yan kung magkakaroon siya ng power supply, yung coil niya. So, dito pa lang, may nakita na tayong possible na sira dito, itong contactor na to. So, ito yung papalitan ko ng bago. So, bago ko siya babaklasin mga master, i-check ko muna yung motor, yung stator, kung okay pa ba. So, kung makita nyo sa reading ay balance naman, 1.0. So, ngayon, line to ground tayo kung grounded yung motor. So, wala tayong nakikitang problema sa motor. Goods na goods yung motor nito. Talagang contactor lang talagang problema nito. So, itong contactor na to. So, ang gagawin natin dito, babaklasin ko tong contactor na to at papalitan ko ng bago. So, dito mga master ay wala na tong power supply na AC at saka DC. Kaya safe na tayong gumawa dito. Kahit hawakan natin tong wire. So, ngayon master ay babaklasin ko na tong contactor na to. So, sikwatin nyo lang to, paangat. Ayan. So, ngayon ay nabaklas na natin yung lumang contactor. So, ito yung luma. So, ngayon mga master, may bago kaming pamalit nito. So, ito yun. Ito yung Siemens ng brand nito, parehas lang. 7.5 kilowatts. So, 24 volts yung coil nito, yung power supply niya. So, ito yung ipapalit ko. So, ito na yung bago mga master. Ini-install ko na. So, pag may pesa lang na pamalit, so, walang problema. So, hindi mo na kailangan pa mag-remedy talaga kung may pesa lang talaga na pamalit talaga na tama. Minsan talaga, hindi rin maiwasan talaga na wala kayong stock na pesa. Kahit malaki pang kumpanya nyo, kung wala naman nag-order, so, wala pa rin pesa. So, buti na lang, nag-order ako dati nito. Kaya yun, meron kaming pamalit talaga na contactor na kamats talaga dito. So ngayon master ay okay na. So napalitan ko na ng contactor. So ngayon ino-on ko na yung breaker. So kung makita nyo ay hindi nagtitrip yung breaker. So kung kanina ay nagtitrip siya pag ino-on mo yung breaker, so ngayon ay hindi na. So ngayon, ang gagawin natin dito, i-start natin yung machine kung umaandar ba talaga yung circulation pump, kung hindi ba talaga nagkakaroon ng problema. So, kukuhanin natin ng amperahe kung mababa lang ba. So ngayon mga master ay naka-start na yung machine. So kung makita nyo, nag-energize na yung contactor. So yung set point pala ng overload nitong breaker na to ay 16 ampere lang.
Ayan, kung makita nyo yung arrow, nasa 16 ampere lang siya yung set point nito. So set point to ng supplier ng machine. So warmer pala tong machine na to. So ngayon kuha natin ng amperahe kung okay lang ba yung amperahe nito. So ngayon kung makita nyo, nagre-range lang siya ng 13 ampere. So loaded yan, nakasagad yung valve niyan, nakabukas ng pull. Kaya loaded talaga tong circulation pump na to. So ngayon mga master ay parehas lang. So